bilang isang ekonomista, because this is your expertise, kumbaga, no, kung kayo po ay hihinga ng payo, ano po yung polisiya talaga na kailangan natin baguhin? Kasi nga sabi rin nila na, ng mga analista sa buong mundo, this crisis in the Middle East is an opportunity to rebuild. So, ito na po yung oportunidad siguro para din sa ating bansa, sa ating gobyerno, na magkaroon ng mga polisiya in place already. Hindi lang para sa administrasyong ito, kundi para sa mga susunod pong administrasyon. What do you suggest can be made for a long-term solution kung para sa inyo? Lahat ng ginagawa nila ngayon ay, maliit na bagay or band-aid solution. What can you suggest po, ma'am? Well, first, set up a strategic oil reserve. Para kung halimbawa magkaroon ulit ng fluctuation sa supply ng langis, meron tayong reserve na more than 50 days. Kasi at saka private sector lang yan eh. So the government has to extend that reserve, no? So normally mga 200 days to feel safe, di ba? So 200 days is at least more than 3 months of reserve. Ngayon, 1.5 lang yung natitirang reserve natin. So, and then second, yung excise tax, sana i-reserve, going provision yun, going reserve yun. So, nagkakakolekta ka every year, 180 billion, di ba? So, wag gastusin yun. Gamitin yun in case magkaroon nga ng spike sa oil price and then get subsidized. Provide subsidies for yung mga transport sector, di ba? Kasi nga, ngayon, yung excise tax na yan, napupunta lang yan sa national government. At hindi talaga natin alam kung saan ginagastos yan, excise tax revenues na. Okay. So sa tingin po ninyo, itong pag-suspend o pag-reduce sa excise tax will create more problem than solving the problem itself? Parang ganun po ba? Yes. Kasi palliative lang Kumbaga, panakip-butas lang talaga. At saka para to make people feel good because they can hear some kind of solution. Pero kung titignan mo, palliative lang siya. Kumbaga, panandali ang ano lang. At saka ngayon, hindi mo na mararamdaman kasi umakyat na yung presyo ng gasolina di ba? Hindi mo na mararamdaman. Sa halimbawa, ngayon, 94 ang unleaded, di ba? 94. Tapos ibabagsak ng 84. Ang taas pa rin ng 84 kasi Mataas galing pa sa rin. 64. Di ba? Okay. So parang baliwala, hindi, parang hindi mo na talaga mararamdaman kasi huli na